Magandang araw po sa aking mga minamahal na kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ating mga kapatid na Muslim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my vlog. Narito na naman po tayong muli para sumagot sa inyong mga katanungan. Pero bago yan, sa mga hindi pa nag-subscribe, pwede po bang pakiclick muna ang ating subscribe button? Okay? Para sa nanonood ng vlog natin ngayon, ang tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa unsheltered people or yung mga walang tirahan na natutulog sa daan. Yes. Marami dyan. Halimbawa, lalo na, especially sa tapat ng US Embassy. Yung kahabaan ng papuntang Malati Church, tapat ng Raha Sulaiman. Pag-usapan natin. Ito ang aking opinion. Bigyan dapat ng lugar sa mga namumuno dyan, kung hindi talaga kaya na kunin, bigyan ng lugar na pwedeng tulugan kung di kayang pigilan ng pagdami nila. Kasi ang dami dyan. Pero alam ko, nalinis na yan yung Yorme. Yorme, magmukada tayo. O kaya, alam mo magkaroon ng 24-hour security. Or guard the place. What yan yung lugar na yun? Kasi napakarami. Unang-una, sabi ko nga nung unang vlog, kasiraan yan sa bawat LGU. Ibig sabihin, hindi maganda yung pagpapatupad mo sa yung lugar kasi merong mga ganyang tao. Bakit? Ang daming nakakalat. Kasi minsan nakakatakot yung mga natutulog. Hindi ako sa ano. Ang iba naman kasi dyan, may nauuwian naman talaga. Kaso lang, nasasanay na sila sa mga kalakaran, especially in Maynila. Minsan, nagtitinda o anumang sistema. Kaso lang, hindi mo na nga maiwasan minsan yung takot. Kasi naglilipanan na naman yung masasamang elemento. Na nilinis na dati ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na dati tayo naman yung nakakalakad na maayos. Ngayon, grabe. Talamak na naman ang hold-upper. Grabe talaga. Kaya kailangan talaga ng kamay na bakal at pangil ng ngipin para sa mga gumagawa niya. So doon muna tayo sa mga walang natutulugan. Napakarami niyang karat na naman. Nung panahon ni Yorme, linis yan Diba? Nalinis nga niya ang mga pasyalan. Ganda. Especially in Maynila. So hindi man sa Maynila, yung mga LGU, kanya-kanyang lugar, kanya-kanyang lungsod. Ipatupad nyo na walang mga ganitong klaseng tao na natutulog dyan kasi minsan nakakatakot din. Tapos minsan dati, sa Maynila, babaho ng mga lugar kasi hinihiyan. Wala silang maanuan dapat higpitan. Kasi isang pangit yan ng kasiraan ng lugar mo. So, napapansin kasi, napadaan ako doon, ang dami talaga, yung kahabaan na yan. 24 hours naman ang tao, iba na mamasyal na okay lang naman yun pero yung nakalatag na dyan, yung mga karton, natutulog, ewan ba bakit hinahayaan na matulog sa mga ganyan, may mga security naman pero hindi ko alam kung bakit hinahayaan. Baka siguro hindi na nila sakop, baka sa mga LGU na yan. So para sa mga dapat malinis yan. So nakikita ko lang kaya nasabi ko na parang hindi maganda tingnan, saka yung nakakatakot pag naglakad ka. Kasi karamihan dyan, yung katulad ng mga rider, minsan paparada kami dyan, may lalapit lang, tututukan ka na, kuha na yung kayo na gumagawa ng masasama, kayong mga hold-upper, hindi ako hanga sa mga nyo, paninindigan nyo. Kung gusto nyo magnakaw nyo sa bangko ng malaki ang mananakaw, pero yung mga tao kasi naghihina nakita ko kasi may na-hold up na kaibigan ko na napatay pa, sinaksak siya. Inuwa motor, lahat ng kita. Hindi ako hanga sa pag ganyang kaugalian nyo. Pinapatay yung mga taong lumalaban ng patas. Diba? Para buhay ng kanilang pamilya. Pero kayo na gumagawa ng kasamaan sa mundo,
may mga oras kayo. May mga oras kayo. No? Ang tinanggalan nyo ng karapatan mabuhay yung mga tao lumalaban ng patas, no? Na iyon yung bumubuhay sa mga pamilya nila, may mga maliliit pa yan na anak, diba? Tinanggalan nyo ng padre di pamilya. Kaya dapat ang sunod-sunod na presidente ng Pilipinas, yung katulad ng ating Rodrigo Duterte, na talagang lahat ng mga sasama wala kang makita eh, diba? Dapat yun dapat ang iano sa inyo. Hindi yung ngayon, dati, di ba sabi mo nga sa inyo, yung mga pulis, bumabalik na pag nahanga ako sa pulis eh. Pero ngayon, nayayabang na naman. Lalo especially yung mga bago dyan. Akala mo kung mga sino rin na kaya lang naman nila yung nakikita nilang ito, may mga registro naman yan, may okay naman, makapagsalita pa sila. Pag pinahinto kayo, huminto kayo, checkpoint mo. Ay, hindi naman tumakbo. Pero baka pag ano na sila, nakakala mo kung sino sila na hindi naman nila alam na pati yung suot nila, kami rin na bibigay, ano? Pati sweldo nila, pakain pa nila sa mabili. Hindi ko naman na ano, kasi nga, yung mga hold-upper nagkakalat, naglilipana, no? Nasasaktan ako kasi yung kaibigan ko, pinatay mo ang mga gumagawa ng kasamaan dyan, mga hold-upper. Kayong mga hold-upper, may mga oras kayo, may panahon talaga kayo, no? Pinapatay niyo yung mga lumalaban ng patas. Yun yung nakakasama ng loob eh. Lumalaban ng patas yan. Diba? At alam nyo kung sino ang pumatay. Yung mga natutulog kunyari dyan. Yung mga nakaharang dyan. Oh. Kaya dapat linisin yan. Yung sinasabi ko dati sa ano, na ipatupad ang curfew. Curfew. Diba? Linisin mo yan. Ikaw na mayor ka, gampanan mo yung trabaho mo, gawin mo, linis talaga yan. Sa mga mga nagboboto, iboto nyo yung mga bagong muka, di ba? Kasi nakakasawa na talaga sa LGU. Buti sana kung makatulad mga Duterte, tatak Duterte yan eh. Kahit di mo palitan yan, okay yan eh. Makikita mo, ma-handle nila na maayos kasi meron silang political will, di po ba? Yung ibang nasa lungsod, yun pa rin ang mga muka. Kaya pag may tumakbo na bago, isalin nyo, subukan nyo naman. May mga dekalidad at kaya dyan. Hindi na puro na lang yan. Diba? Nakakabagot. Diba? Wala naman nagagawa, pero patuloy pa rin yung tao sa tao talaga yan. Pagbigyan naman yung mga bagong muka. So, ayun lang ang ano ko, no? So, linisin. Para may parating sa inyo. Para po sa may mga katanungan dyan, ano? Mag-comment lang po kayo. At siguradong sasagutin ko yan sa abot ng aking makakaya. So hanggang dito na lang po. Hanggang sa muli, Robert Caballero agad. Tandaan, tanong, sagot agad. Marami po.